5:44 na ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superradyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Malalakas na pagbugso ng hangin at ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon dahil ho sa bagyo. Pinalalakas din ito ang habagat na magdudulot ng mga pag-ulan at mahangin na panahon sa Metro Manila, sa Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas. Ang lokasyon ng sentro ng bagyo, ito ay nasa 245 km. Kaninang alas 4 ho ng madaling araw sa silangan ng Calayan, Cagayan. Lakas ng hangin umaabot ho mga kapuso sa 205 km per hour. At may pagbugso ng lakas ng hangin na umaabot ho sa 250 km per hour. Kasalukuyang kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan ng Western Visayas, Palawan, kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa habagat. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, work suspension ipatutupad sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at paaralan sa Palawan ngayong araw. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Magkakabisa ang suspensyon ng trabaho at klase sa buong lalawigan ng Palawan ngayong Lunes, September 22, 2025, batay sa dalawang magkaibang memorandum na inilabas ng Malacanang. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 96, ipinahayag ng Provincial Government of Palawan na suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalang palawigan mula 1:00 ng hapon sana upang bigyan daan ang pagdiriwang ng Kainang Pamilyang Mahalaga Day. Gayunman, tuloy sana ang operasyon ng mga kagawaran na may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, kagabi din ay inilabas alinsunod naman sa Memorandum Circular No. 97 na ngayong kahapon September 21, 2025 na ipinag-uutos ang suspensyon ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ng Palawan at iba pang mga lalawigan na maapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot umano ng Super Typhoon Nando at habagata. Ang rekomendasyon na ito ay nagmula din sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Inaasahan namang babalik sa normal ang operasyon ng mga tanggapan ng pamahalang palalawigan sa araw ng Martes, September 23, 2025. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ng umaga. Mga Coast Guard Station sa Palawan naka-red alert status bilang paghahanda sa bagyong Nando, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok!
Nakataas ngayon ang red alert status sa Coast Guard District Palawan kasabay ang pag-aktibo ng mga deployable response group ng iba't ibang Coast Guard stations sa lalawigan dahil sa banta ng bagyong Nando. Ayon sa Coast Guard District Palawan, bahagi ng heightened alert ang pag-activate ng 77 DRG, 12 land assets, 31 floating assets at 9 na air assets at naka-standby na nasa 1,367 na mga tauhan mula sa mga himpilan o substation ng PCG sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang maging handa sa pagresponde ng mga insidente sa dagat o mga emergency situations. Pinag-iingat rin ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga kababayan, lalo na ang mga biyahero at manaliyag at mga mangisda, at inabisuhan na maging mapagbantay sa mga travel advisories na ilalabas ng Philippine Coast Guard. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, Coast Guard Station Kalayaan, nirespondihan ang barge sa tugboat na nagkaaberya sa karagatan sakop ng munisipyo. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan. Mayroon pong karagdagang detalye si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nirespondehan ng mga tauhan ng Coast Guard Station Kalayaan Island Group ang isang barge at tugboat na nagkaaberya sa bahagi ng Iswak Island sa nasabing munisipyo. Batay sa impormasyon mula sa CGS at KAG, sumabit at napulupot ang tow line o bakal na tali ng tugboat sa ilise o propeller nito na nakakonekta sa barge, kaya't nagkaaberya ang makina. Kagad naman ang tinawag sa PCG insidente kung saan itinadala ng Coast Guard ang BRP Melchora Aquino para tumulong at naialis din ang pagkakapulupot sa towline sa EDC. Ayon kay Coast Guard Ensign Mark Andrew Huerto, ang kumando ng sanasabing Pinan, wala namang niulat na nasaktan sa mga tripulante ng dalawang sasakyang pandagat. Samantala, habang isinasagawa ang rescue operation ng PCG ay umailigid din sa lugar ang Chinese Coast Guard vessel, kaya kagad ng radio challenge yung Philippine Coast Guard upang igit ang karapatan ng bansa sa lugar bilang bahagi ng teritoryo nito. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Bapag balita, mapayapang nagtapos ang isinagawang prayer rally sa lungsod ng Puerto Princesa bilang pakikiisa sa isinasagawang malawakang kilos protesta laban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanit. Sa detalye ng balita, pasok! Idinaan ang mga taga Puerto Princesa sa Palawan sa isang payapat maayos sa pagkilos upang ipakita ang kanilang pagkadismaya at pagkundina sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Dinaluhan ng iba't ibang mga sektor, akademya, grupo mula sa simbahang Katoliko at iba pang mga religious sector sa panguna na Apostoliko Vicariato ng Puerto Princesa ang isinagawang prayer rally sa loob ng Seminaryo de San Jose. Sa programa ay nagbigay ng mensaheng iba't ibang mga sektor at nag-alay rin ng ecumenical prayer upang pigilan ang korupsyon. Isinagawa na sabing pagkilos kasabay ng malawakang rally na ginagawa sa buong Pilipinas. Samantala, isang prayer rally din ang ginawa sa bayan ng Taytay, Palawan sa pangunguna naman ng Apostoliko Vicariato ng Taytay. Wala namang ibang kilos protesta ang naisagawa sa Palawan na nagdulot ng gulo at karahasan. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, Apostoliko Vicariato ng Taytay nagsagawa ng protesta labanan ng korupsyon, managot ang kurakot. O isang prayer rally din ang ginawa dyan po sa munisipyo ho ng Taytay. Alamin ko natin mga kapuso ang detalye ng balita. Si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Nagsagawa ng labanan ang korupsyon, managot ang kurakot pre-rally kahapon ng hapon ang Apostoliko Vicariato ng Taytay kasabay ng mga isinagawang kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa.
Pinangunahan ng Youth Ministry ng Bikaryato ng Taytay ang naturang prayer rally upang ipakita ang kanilang pagtindig laban sa korupsyon. Nakiisa rin sa mapayapang pagkilos si Bishop Broderick Pabilio, ang obispo ng Taytay. Samantala, bago pa man ang ginawang prayer rally, naglabas na ng liham pastoral si Bishop Pabilio na may pamagat na makiisa laban sa korupsyon. Ayon sa obispo, sumisigaw ang bayan ng sobra na, tama na ang pagnanakaw sa bayan ng mga taong dapat ay maglilingkod sa atin. Ang mga inihalan umano dapat ang maglilingkod sa bayan, bakit umano sila ang nagpapayaman ng sarili? Galit na umano ang mga tao sa korupsyon at sa mga tao na nakikinabang dito, at tama lamang dahil napakasama ng korupsyon. Hindi umano magiging maayos ang takbo ng pamahalaan kung ang mga tao na nagdesisyon sa gobyerno ay hindi makatarungan at pinilit lang ang sarili na umupo sa pwesto sa pamimili ng boto. Nasa Palawan umano tayo, hindi nangyayari ang lalaking korupsyon na natuklasan na nangyayari sa ibang lalawigan ng bansa. Baka meron din umano dito at hindi pa lang natutuklasan. Pero ang kalakaran ng korupsyon ay dito rin. Huwag natin umanong tanggapin na ganito talagang ating bansa, na ang Palawan ay talagang ganito, na sira-sira ang mga daan, na wala tayong maayos na tubig, na walang kuryente ang mga sityo natin, na walang gamot ang mga healthcare centers natin. Magbabago umano ito kung mawawala ang korupsyon. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, 1 minutong katahimikan inialay sa pagkamatay ni Attorney Joshua Abrina sa isinagawang pre-rally kahapon. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanix. Sa detalye ng balita, pasok! Naglaan ng 1 minutong katahimikan ang mga dumalo sa prayer rally kahapon sa Seminaryo de San Jose upang mataimtim na ipagdasal ang mga biktima ng karahasan at kawalan ng hustisya. Ang 1 minutong ito ay partikular na inialay kay Attorney Joshua Abrina na pinaslang kamakailan sa labas mismo ng kanyang tahanan sa Barangay San Jose sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Bishop Socrates Mesiona, ang pagpapatahimik sa katotohanan na ipinaglalaban ni Abrina ay hindi dapat makalimutan at dapat na mabigyan ng hustisya. Isa lamang umano si Abrina sa maraming biktima ng karahasan dahil sa pagtataguyod ng katotohanan. Ang prayer rally na pagtindig laban sa korupsyon ay inorganisa ng Apostoliko Bikaryato ng Puerto Princesa na dinaluhan naman ng iba't ibang mga sektor at grupo mula sa iba't ibang lugar sa Puerto Princesa at Palawan upang kundinahin ang nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Hangarin ang mataimtim na pagdarasal ang mapanagot ang mga sakim sa bayan at mabigyan ng hustisya ang maraming mga Pilipino. Ako, si JB Juanix ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas alas 5:58 na ako ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Palawan Council for Sustainable Development staff nagsagawa ng Express Permitting Initiative para sa pagproseso ng Wildlife Collectors Permit sa bayan po ng Rojas. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagsagawa ang Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division North ng Express Permitting Initiative para sa pagproseso ng Wildlife Collectors Permit ng mga mangingisdang nangungulekta ng suno at iba pang yamang dagat ng saklaw ng PCSD Administrative Order No. 5 at 12 sa bayan ng Rojas, Palawan. Layunin naman ng aktibidad na mapadali ang pagproseso ng pagkuha ng permita upang mahikayat ang mga mangingisda na gawing legal ang pangunguha ng suno at matiyak ang kanilang pagsunod sa umiirang na batasa. Bilang dagdag na tulong, ipinagkaloob din ang pagwaibo, hindi pagbayad ng application fee para sa mga mangingisdang nag-apply ng permit mula sa PCSDS. Ayon sa DMD North, mahalaga ang pagkakaroon ng kaukulang permit upang mapangalagaan ang yamang dagat, maprotektahan ang mga nanganganib na uri ng isda at lamang dagat at masiguro ang patuloy na kabuhayan ng mga mangingisda. Ako si June Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.
Isang minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga.